Magandang umaga. Ako si Francis Julian Villanueva. Ikukwento ko sa inyo ang alamatang saging mula sa libro ng mga alamat. May isang dalaga, hinahangaan sa angkin niyang kagandahan. Maria Maganda ang tawag sa kanya. Siya ay may harding puno ng sariwang halaman. Marami dito ang namumulaklak. May rosal, kamya, at santan dito. Mayroon din sampagita, kadela de amor, at tsampaka. Nakikipagtagisan ng ganda ang dalaga sa bawat bulaklak na dito ay makikita. Parang kabubukadkad na bulaklak pa lang si Maria. Siya ay batang-bata pa. Bagamat marami inang aali-aligid na naliligaw ay wala pa siyang mapili isa man. Kay Maria, hindi mahalaga kung sino ka. Ang tanging basehan niya sa pagsinta ay kung gusto ba niya ang binatang sa kanya ay nagmamahal. Isang hapong namumupol siya ng mga bulaklak ay may isang makisig na binatang bumaba sa isang karwahe. Natiyak ni Maria galing sa isang marangal na pamilya ang Ginoo. Ipinagtanong ng binata kung saan daw ba makita ang plaza. Itinuro ni Maria ang tamang daan. Nagpasalamat na mangiti sa mga labi ang binata. Hindi alam ni Maria, gusto lang palang makipagkilala ng Ginoo, kaya ito bumababa sa tarangkahan ng hardin nila. Magmula noon, buwan-buwan nang dumadalang sa hardin ang binatang nagkakarwahe na nagpakilala sa pangalang Agi. Nang makasiguro si Maria sa matapat na saloobin ng binata ay sinigot ito ng dalaga. Isang hapon ay nagulat si Maria nang humahangos na dumating ang kasintahan. Ikinalulungkot ko, Maria, sa lalong madaling panahon ay ipagsasama kita sa aming daigdig. Natatakot akong baka hindi ko na matutunan ang daan pupunta sa inyong sangkalupaan. Unti-unti nang napapansin ng aking mga kalipi ang lagi kong pagkawala sa aming daigdig. Nahintakutan ang dalaga na baka mawala na sa kanyang paningin ang tanging binatang nakapatibok sa puso niya. Sa sobrang pagkalito ay lalong tumin ang pagkakapit ni Maria sa mga kamay ni Agi nang magpapalam na ito. Nakaalis at nakaalis ang nagmamadaling binata ay di napansin ng humahanggulgol na dalaga na lalong humigpit ang tangan niya sa naputol ng mga kamay ni Agi na inaabusan ng sariwang dugo. Sa matinding takot ay ibilaan ni Maria ang dalawang putol na kamay sa kanyang hardin. Tulad ng pangamba ni Maria ay hindi na nga nakabalik si Agi. Makalipas ng mga araw ay napansin ng dalaga na may sumibol na halaman sa lugar ng kanyang pinagbaunan. Lumaki ang halaman. Naging malusog na puno ito at namunga. Nagtataka si Maria, kahawahig ng mga bunga nito ang mga naliwig ni Agi. Ilang linggo pa ay sumupot naman ang mga animo puso nito, kulay-pula sa labis ng pagmamahal. Kahit hindi na nakabalik ang kasintahan ay masaya rin si Maria na may panahong isang dakilang mangingibig ang nagmamahal sa kanya. Pero tuwing sasagi sa isip ng dalaga ang matagal na pinagsamahan nila ay napapaluran din ito, sinasambit ang pangalang Agi. Agi. Ang pangalang Agi ay naging saging. Yan ang alamat ng unang saging. Salamat sa pakikinig.